Alam mo ba na nanggaling pa mismo sa pamahalaan ng Estados Unidos ang kauna-unahang nuclear reactor ng Iran? Noong 1967 ay binigyan ng US ang pamahalaan ni Mohammad Reza Pahlavi ng isang nuclear reactor bilang bahagi ng programang tinawag na Atoms for Peace. At ito ay upang tulungan ng Iran na mapaunlad ang bansa mula sa kahirapan pagkatapos ng mga labanan. Kaya naman sinasabing mas naging maunlad ang Iran sa tulong ng US noong mga panahong ito at ginawa ito ng US upang mapanatili ang Iran bilang kaalyado laban sa Soviet Union sa panahon ng Cold War. Gayunpaman sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng Iran ay marami pa rin naman ang naghihirap sa Iran noong mga panahong ito. Isang bagay na hindi mawawala kahit saan mang bansa sa mundo. Kaya naman ginamit ito ng oposisyon upang pasiklabin ang damdamin ng mga mahihirap na mamamayan sa bansang ito na nagsimula ng mga kilos protesta hanggang lumawak ang kapangyarihan ng oposisyon at mapatalsik ang nooy namumuno sa bansa nila. Kaya naman noong 1979 ay tuluyan ng nagbago ang pamahalaan ng Iran sa ilalim ni Ruhollah Mustafavi Mossavi Khomeini na nakamit ang titulong Ayatollah o mataas na ranggong siya Islamic scholar na kalaunan ay naging supreme leader o pinakamataas na pinuno ng bansang Iran, kung saan sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay binago nito ang sistema ng kanilang pamahalaan at itinatag ang Islamic Republic of Iran, kung saan sa sistemang ito ay hindi maaaring magkaroon ng mataas na posisyon ang hindi Islam sa bansang ito, kaya't sa madaling salita ay maituturing na hindi pa rin naman pantay-pantay ang mga patakaran para sa bansang ito. Kaya naman maituturing na halos nasayang lamang ang pakikibaka noon ng ilang mamamayan para sa bansang ito dahil imbis na mas malayang bansa ang hinangad noon ng mga tao ay tila mas naging masalimuot ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng sistema ng pamahalaang ito. Sa ilalim kasi ng pamamahala ni Ruhollah Khomeini ay tuluyan ng umalat ang relasyon sa pagitan ng US at Iran at ang epekto nito ay naging economically isolated ang Iran. Naghirap ang ekonomiya dahil sa sanctions at lumala ang tensyon sa loob at labas ng bansa. At noong mga panahong ding ito, nagsimulang makisawsaw ang pamahalaan ng Iran sa labanan ng Israel at Palestine. Dahil matapos ang Iranian Revolution, ang bagong pamahalaan ni Ruhollah Khomeini ay nagpalit ng ideolohiya mula pro-West at sekular na estado tungo sa Islamic anti-West at pro-Palestine stance, kaya itinuturing nila ang Israel bilang kaaway ng Islam. Kaya naman nagpalawak ng puwersa ang Iran sa pamamagitan ng suporta sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthi rebels. Kaya naman itinuturing ng US at Israel ang Iran bilang isa sa pinakamalaking banta sa gitnang silangan dahil para sa Estados Unidos, ang tuluyang paglakas ng kontrol ng Iran sa mga bansang nakapalibot dito ay mangangahulugan ng malaking panganib sa estado ng kapangyarihan ng Estados Unidos sa buong mundo. Sa loob ng maraming dekada ay nananatili ang Estados Unidos bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo dahil sa kombinasyon ng malakas na ekonomiya, advanced na teknolohiya, malawak na military capability at global influence pagdating sa finance at kultura. Kaya naman kung mababawasan ang impluwensya nito sa Middle East dahil sa Iran, ay maaaring mas lumakas din ang impluwensya dito ng iba pang mga bansa gaya ng China, kung saan ang China na ngayon ang itinuturing na pinakamalaking banta sa kapangyarihan ng Estados Unidos dahil bukod sa mayroon na ring mga bansa ang gumagamit ng Chinese yuan sa bawat kalakalan nila na nagpapakita rin ng malakas na impluwensya ng China, ay napakarami na rin nilang sandata. Isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit palaging kasali ang US sa mga labanan sa buong mundo. Dahil kung magpapabaya sila at mauungusan sila halimbawa ng mga Chino, ay posibleng ang bawat galaw naman ng US kalaunan ang pakikialaman ng mga ito. Sa madaling salita, kahit anong bansa pa ang maging pinakamalakas sa buong mundo, ay natural lamang na makikialam ito sa anumang labanan na makaaapekto sa kanilang impluwensya. Dahil ang pagbaba sa pwesto ng isang bansang pinakamalakas sa buong mundo ay mangangahulugan ng labis na kahirapan sa lahat ng mamamayan ng bansang ito. Kaya't hindi natin masisisi ang Amerika
Dahil kung ang Pilipinas man ang pinakamalakas sa mundo, ay tiyak matagal na nating pinaulanan ng bomba ang mga Tsino dahil sa pangaagaw sa ating mga teritoryo. Ito ang realidad ng geopolitika sa ating mundo, kung saan pawang ang pinakamahuhusay lamang sa geopolitika ang nananatiling ligtas, mayaman at makapangyarihan sa mundong ito. Isang halimbawa ang Saudi Arabia, isang bansang maituturing na mas maimpluwensya at mas mayaman kaysa sa Iran, na kung nanaisin lamang ng Saudi Arabia na kalabanin ang US, ay tiyak na mas mahihirapan ang US dito kumpara sa Iran. Dahil ang Saudi Arabia ay maaaring tuluyang bitawan ng petrodollar at gumamit na lamang ng ibang currency para sa pagbibenta ng kanilang krudo sa buong mundo, kung saan sa paraang ito ay tiyak na mabilis mawawalan ng halaga ang perang dolyar na labis magpapahirap sa impluwensya at pag-sustain ng napakalakas na puwersa ng Amerika, kung saan maaaring magkaroon ng pagkakataon ng ilang mga bansa na umatake kalaunan laban sa kanila. Gayunpaman ay malinaw para sa leader ng Saudi Arabia na kahit mapabagsak nila ang ekonomiya ng Amerika ay kayang-kaya ring wasakin ng US ang mga oil facilities nila, isang bagay na tiyak ay magpapalugmok rin ng husto sa Saudi Arabia. Kaya naman mas pinipili ng Saudi Arabia na tanggapin na lamang ang katotohanan na mas mabuti nang makisama na lamang sila sa US dahil sa paraang ito ay napapanatili nila ang yaman at katahimikan sa kanilang bansa, at bagamat nagkakaroon ng ilang mga pag-atake ang Iran sa kanila, ay hindi naman ito kasing lala kung ang Amerika ang aatake sa kanila. Kaya naman kung ang Iran ay mas pipiliin ng makipagmabutihan sa Estados Unidos, ay maaaring kasing yaman at ganda na ito ng Saudi Arabia, dahil gaya ng Saudi Arabia, ang Iran ay may napakalaking depository ng langis at gaas sa bansa nila, na kung makikipagtulungan lamang sila sa Amerika ay tiyak na higit pa sa doble taon-taon ang maipuproduce na langis at gaas ng bansa nila. Pero dahil mas pinili nilang kalabanin ng US, ay kulang na kulang sila sa kagamitan para mag-produce ng mas maraming langis at gas taon-taon, at mas kakaunti rin ang bansang nakabibili sa kanila ng mga ito. Kaya't bagamat biniyayaan ng bansa nila ng napakaraming imbak ng produktong petrolyo gaya ng Saudi Arabia, ay halos kabaligtaran ng Saudi Arabia ang pamumuhay sa bansa nila.